Hello guys, good morning. Kumusta na kayo lahat guys? How are you all doing? Hope you are doing well. Ngayon guys, meron tayong tutulungan na nakita natin, nakilala natin sa TikTok na nakakawa siya guys, napakabait niya. So sana kayo may mga magandang kalooban dyan, may magandang matatabang puso guys. Pag-suporta po natin, ang pangalan si Gloria, nakilala ko sa TikTok. Meron siyang bukol tumor doon sa side niya, nanggaling daw yon sa kanyang nagpabunot daw ng wisdom teeth, and then yun nga, nagkaroon siya ng bukol. 3 beses na raw na opera, tapos pabalik-balik. Ngayon meron na naman. Yung last niya, wala mang a year, bumalik. Siguro hindi magaling yung doktor. So ngayon guys, nagtitake chance siya kasi talagang kumihirot daw, masakit, hindi raw nakakatulog. Yung nga lang tigyawat na isa. Pag may tigyawat ka, hindi ka makatulog, di ba? Kaya nakakawa guys. Hindi siya nagdadahilan, hindi siya scammer, hindi siya nagkukunyari. Talagang totoo yung sinasabi niya guys. Kaya ako nag-volunteer ako mag-isa. Hindi naman siya humingi ng hindi ako tinext para humingi ng tulong. Doon sa live niya, humingi siya. Kaya yon, sana guys, maintindihan natin, matulungan natin. Ngayon, ayun, lagi siya nagtitiktok para matulungan siya. Kailangan daw niya yung operation niya, yung surgery. Libre naman yun sa hospital. Ang problema nga lang yung mga gamot. Siyempre, may mga pagkain pa siya. Kaya kailangan yun lang kailangan niya nililikom niya na at least mga 18 to 20,000 daw. So, yun, sa January na raw siya naka-schedule, pero kailangan may pera siya. Kaya kayo mga supporters ko guys sa YouTube channel ko, sana pakitulungan natin. Ilalagay ko sa description or sa title yung kanyang GCash. Doon na lang ninyo ipadala. Tapos pag natapos yung surgery niya, magpapasalamat. Sasabihin niya lahat ang mga nagbigay sa kanya, mga tumulong sa kanya para pasalamatan kayo. So yun guys, sana maawa tayo sa kanya, matulungan natin yung mga karapat dapat na tulungan natin, hindi yung mga malalakas tapos maraming mga drama, mga dahilan. Pero yung mga nakikita natin mga ganyan guys, kailangan matulungan natin mga yan, no? Kasi ako naranasan ko yung tigyawat, nagkatigyawat ako noon, mabuti okay na ngayon. Yan guys, kaya yun. Okay guys, panurin natin, okay? Panurin natin, let's watch sir. Bye. Yan. Panurin natin guys. Wala kang problema. Anong hanap buhay mo? Nagawa na ako ng basahan, kabayan ng mga maliit na trapo na circle. Okay. Oo. Yun ang hanap buhay ko. Pero sa ngayon, 1 year na kabayan, hindi ko na nagawa. Tumigil ako sa pagtrabaho ng lalo dahil sobra na kayang lumaki at hindi ko na magawa dahil baka mas infection. No-opera na ba yan? No-opera na ba yan before? Oo, pang-apat na ngayon na operasyon kabayan. Okay. Sa pangatlong opera, isa lang doktor ang binalik-balikan ko. Saan nagsimula daw yan? Ano? Paano nagsimula daw yan? Saan nag-umpisa? Nagsimula yung sa 1994, pinaoperahan ko sa surgery doctor dahil hindi nakastraight ang wisdom tooth ko, hindi nakastraight tumurok kasi babag, kaya inoperahan. Okay. Pero may ngipin ka pa doon sa side na yon. Sa side na lang ang ngipin ko. Ba sa side wala na? Wala nang buto at ngipin. Nung inopera ka, tinanggal yung yung buto mo sa sa bagang. Sa yung yung gilagid banda rito. Pag 2003, nararamdaman na ako na namamaga ang sa loob ng operasyon. Okay. Lumalaki, palabas siya. Yun, ganun kalaki na yun. Kaya pupunta ako ng Cebu. Naghanap ng sino makatulong sa akin para ako maoperahan. Natulungan ako. Inoperahan ako sa Cebu City Medical Center. Yun. Tinanggal nila ang boto
ng doktor ko, naubos ng kinaon ang pangako at saka mandible, kinuha na lang nila Okay. dahil sa tumor. Anong pangalan ng tumor na nakita sa'yo? Ameloblastoma tumor. Ameloblastoma, hindi ko alam. Hindi malignant? Benign ba siya? Benign. Oh, that's good. Operahan ako ng 2006. Ang tinanggal, binayopsi. Yung result, ameloblastoma tumor. Oh, pero nakakain ka pa. Okay yung pagkain mo. Sa pikas, sa right. Hindi ka pwedeng magpa-denture. Hindi ka pwedeng magpa-denture, pustiso. Hindi, wala nang Walang buto. Hindi ka linagyan ng bakal dyan. Hindi ka linagyan ng stainless. Hindi ni-replace. Hindi, wala. May stainless ang doktor nila. Ang plano ng doktor na opera ko noon, lagyan ng stainless. Yeah. Pero hindi na-try ang stainless dahil ang mandible ko nakuha na wala ng kalagyan. Oh, my God. 2006 to, operahan ko. Kaya pala tumabingi ang mukha mo, no? Tumabingi, no? Oo, pagka 2018, nagbalik. So, balik ako sa doktor ko. Okay. Kawawa ka naman, my God. Hanap niya ako. Tapos, ang result, ameloblastoma benign yapon. Oo. Pagka 2019, nagbalik naman, 1 year lang. 1 year. Nagbalik to. So, ilang taon na yan? Ilang taon na ba yan? Ilang taon na yan ngayon, pag simula nang bumalik? Ika na, 2019, mga 4 years na. 4 years. Nung na-opera ko noon, di ba sabi mo 4 times ka na na-opera? Ngayon, pag na-operahan ngayon, pang-apat na. Pang-apat na. Yung 3 beses na yun, sa isang taon, 3 beses ka na-opera sa isang taon o every year? 2006 operahan, 2018 nagbalik operahan. So mga 12 years bago operasyon, nagbalik siya 12 years. 12 years. Tapos sa 12 years, nagbalik siya 1 year. 1 year lang, nagbalik siya. Okay, oh my God. So ngayon, wala siyang amoy na lumalabas. Hindi naman mabaho ang lumalabas niya na tubig. Hindi mabaho. Hindi. Oh. Para siyang pigsa, no? Para siyang pigsa. Pag hindi lumabas, piksain ko yun kasi. Kailangan pinipisa mo. Oo. Tapos yung 2019, galing 2019 hanggang ngayon, 4 years. Oh. My God. Saan ka ba nakatira ngayon? Saan yan? Ang ganda ng lugar mo. Sa nakatira ako sa Cebu, Naga City. Hindi ba kayo naapektuhan sa lindol? Sa lindol na, ngayon bago lang. Yung bago lang. Hindi naman kayo. Wala. Malayo kayo. Wala. Dito sa Cebu, alaman ko yung lindol na Davao. Oo. Ang Davao yun. Davao yun. That's good. Okay naman dyan. Pero kailangan mo opera niya para babalik yung yung kagandahan mo. Tsaka ang kagandahan ko na nasira dahil yun sa wala. At saka yung mahirap sa iyo kung lag ka ng pain reliever, baka matatamaan yung mga kidney mo. Yung kabayan, hindi ako Huwag ka masyadong mag-pain reliever. Pag kaya mo pa rin, tiisin mo. Tiisin ko lang. Kahit iyak ako kabayan, umiyak ako sa sobrang sakit. Pero nakakatulog ka naman sa paggabi. Makatulog, pero hindi makatulog na straight, para akong pumukaw ang sobrang sakit. Oh my God. Ako nga, tigyawat nga lang. Yan, sakit-sakit Nung nasa Pilipinas ako, nagkaroon ako ng tigyawat na malaki. Kaya lang, na-allergy ako noon. Nagpa-facial ako. Tapos lumabas sa akin mga bukol na tigyawat, yung malalaki. Pero ang sakit pag lumalabas yun. Yung pang ganyang kalaki, my God. Kaya alam mo, sumasakit siya, lagyan mo ng ice. Tapalan mo ng ice. Kahapon, sobrang
Hindi, meron ka bang ice pack? Kaya yung boteng mineral water, lagay mo sa freezer, tapos ganyanin mo itapal mo sa mukha mong ganyan kung saan siya. Mababawasan yung kirot. Oo. Yun na lang ako dahil wala naman pambili araw-araw. Tumutulo siya, no? Pumapatak, no? Oo, pumapatak siya. Pag pumapatak, sobrang sakit para akong mabaliw sa sakit. Lagyan mo ng sapin dito para hindi tumutulo sa ano mo. Kailan ng operasyon mo? Kailan ka ma-opera? Sabi ng doktor ko, tumawag sila sa akin na last day na December. Oo. Kaya tumawag kami, papuntahin ka namin hospital. Ang operasyon mo, January na. Okay lang ba kung binibidyo ko ito ngayon, tapos ipopost ko sa aking YouTube, baka may tutulong sa'yo? Oo, thank you. Kasi kailangan natin at may tumulong sa'yo, no? And nakapunta ka na ba sa mga government, sa gobernador, sa mga mayor, at saka sa mga barangay, DSW? Nakapunta ka na ba? Nakahingi ka na ba ng tulong doon? Oo, noong unang CT scan ko with contrast kabayan. Okay. Pumunta ako barangay, mayor, DSWD, dahil sobrang mahal, 30,000. Oo. Pupuntahan ko sila para matulungan ako. Yun, natulungan ako. Nagawa ko ng CT scan. Ngayon, hindi ka na pwede lumapit sa kanila para ma-opera ka kagad? Hindi ko alam. Pero hindi ako Try mo. Magkano yung nalikom mo ngayon, yung naipon mo? Yung naipon ko yung mga binigay-bigay. Maliit pa lang. Magkano surgery mo na kailangan? Ang kailangan ko pang operating room, sabi ng may yun, sama na ko yung may anak silang inoperahan. Okay. Nagtanong ako sa kanila, kung totoo ba nga libre, wala tayong magastos kahit ₱1 lang. Okay. Sabi nila, totoo yun. Ang inoperahan ng anak ko, 18,000 na ang nagastos ko. Mm-hmm. Dahil pag walang ang resita sa doktor, okay, wala sa malasakit, bibilhin mo ng labas ng hospital ng butika. Mm-hmm. Kaya na problema ko, saan ko kukuha ng pera para ibili ko ng mga tambal ko sa labas ng hospital sa butika. Kaya na... Mga gamot mo, ganon. Mga gamot, oh. So, ang mga gamot, ang mahal, pero sa ospital, libre ka. Yung operasyon, libre. Libre ang operasyon, libre ang ospital. Wala akong babayaran paglabas, pagkahuman ng operasyon, pag-alim. Gamot lang ang kailangan mo. Ang problemahan ko, yung mga gamot na wala sa ospital, bibilhin dito sa labas ng ospital para humingi ng tulong, para mayroon akong pirang mabaon sa ospital na ibili ko ng mga gamot pag wala sa ospital. Oh, okay. Alam mo, binibidyo kita ngayon, ha? Huwag kang magalit. Kasi, para i-post ko sa page sa YouTube, tsaka para baka sakali, no? Huwag tayo mag-expect. Kasi lalo na ngayon, taghirap, marami nahihirapan. Kasi ang nangyayari ngayon, para kitang ini-interview. So, sakali lang kung may magbibigay, kung wala, pasensya, no? At saka ako, alam mo naman, kung mayroon ako may bibigay, magbibigay ako. Pero kung wala, pasensyahan tayo. Pero ganun pa man, kahit na, mangutang lang ako, gagawin ko para sa iyo kasi nga naawa nga ako sa iyo. Sabi ko nga, kahit na namimigay ako, kahit na akong namimigay na, ako nang tumutulong, wag lang sa aking mangyaring gano'n. Malaking pasalamat ko na sa Panginoon. Yung ganyan pangyayari, no? Kasi ang dami ko nakikita sa TikTok na talagang humingi ng tulong, pero sabi ko sa kanila, medyo minor pa yon. Pero yung sakita ko sa iyo talagang major, kailangan talaga as soon as possible ma-opera ka kasi kawawa ka talaga. Tapos yon. Siyempre isang abala rin sa iyo, nababothered ka rin diyan sa pagkain mo, sa pagtulog mo. Yan, okay? So, ang masasabi ko sa iyo, basta mag-pray ka palagi, think positive. Maging mabait ka lang sa mga tao, huwag mong pansinin ng mga buzzers.
Tapos pag natulungan ka, magpasalamat ka sa mga tao. Ganun lang ang ang importante. Lagi kang nag-appreciate. Kasi alam mo na yung mga ibang tao, kailangan gusto iparamdam mo sa kanila yung tinulong sa iyo. Hindi ka mukha ng mga iba. Once na tinulungan sila, wala na. Kaya 'yon, ang mga advice ko sa iyo, lagi mo silang pinasasalamatan, huwag mo silang kalimutan. Kahit sa lang, kahit sa TikTok, kung saan ka man nagla-live, pasalamatan mo mga 'yan. At least hindi sila magsawa sa kakatulong sa iyo. Alam ko kasi nung nanonood ko sa'yo, talagang naawa ako, akala mo. At saka talagang nakita ko ang dami rin mga gustong tumulong. Marami na ba tumutulong sa'yo sa TikTok? Mayroon na kabayan. Meron na. Okay. That's good. Basta dalhin mo lang yan sa magandang paraan. Malaki pang kulang yun. Okay, ang mga importante, yung gawin mo lang sa magandang paraan, yung mga pera na yan, para sa sarili mo. Kasi yung mga iba, gumagawa sila ng mga dahilan, para nagmamakaawa, tapos hindi mo alam, nagsusugal pala sila, nagbibisyo, yun ang hindi maganda. Pero kagaya sa'yo, dahil ilalaan mo yan, yung mga perang bibigay sa'yo, sa health mo, sa kung ano nangyayari sa ngayon, para sa operasyon mo. Okay? Yan. Yan ang masabi ko sa'yo. Kaya guys, ito, kung nanonood kayo guys, ito, pakitulungan natin ating kapatid. Humingi siya ng tulong kasalukuyan guys. Sana po matulungan natin. Mabuti na lang, benign yung kanyang bukol. At least sa haba pa yung buhay. Bata pa siya, 54 years old. Sa totoo lang guys, nakilala ko lang si ate sa TikTok. Kasi nakikita ko guys, napakabayat. Alam nyo guys, yung TikTok niya, panurin nyo, i-follow. Yung TikTok niya guys, kahit na yung kalagayan niya, ganyan na. Ano pa rin siya? Lumalabang pa rin, sumasayaw, naglilipsin. Oo, naglilipsin siya guys, ang galing. Ang galing tumayaw, ang galing. At least, kung ako lang, hindi, wag lang sana ako mangyari sa akin yan. Kung lang siguro hindi ako makakasayaw, hindi ako makakanta. At least siya, pa rin siya yung buhay pa rin ang kaisipan niya, hindi siya nagpapa-stress. Yung iba sa mga ganyan, nag-stress na yan. Kasi meron akong kakilala na ganyan, ayaw na lumabas, nagtatago na sila. Sabi ko, bakit kayo mag-expose? Sabi ko gano'n, kasi malay niyo matulong kayo ng mga tao. Wala, hanggang sa namatay na sila, mga ganyan-ganyan. Kaya abuti si ate nga, ito, malakas ang loob niya. Humingi siya ng tulong guys. Kaya ito, ano ka sa kanila? Magsalita ka sa kanila. Sana kung sino ang may nakakita sa akin ngayon, sana kayo humingi ako sa inyo ng tulong para sa operasyon ko. Sabi naman ng doktor ko, libre naman sila at sa hospital. Pero ano nga gagawin ko na wala sa hospital? Bibilhin ko sa labas ng hospital, butika. Kaya humingi ako sa inyo ng tulong, kahit konti lang ipon-ipunin ko para ang operasyon ko. Gusto pa akong makamtan ko ng buhay ko. Humaba ang buhay. Okay. Kaya ginawa ko yung nag-live ako sa TikTok. Yun, nakilala ko si Sir Canada sa TikTok. Yun, siya ang nag-ano sa akin para matulungan ko at nabigyan ko ng tulong sa kanya. Okay. Sobrang nagpapasalamat sa Diyos dahil nakilala ko siya. At, Kuya Jun ka mo. Si Kuya Jun ka mo. Tinulungan niya ako para makarating sa YouTube nga. Para kung sino nakakita sa akin, kahit kunti, matulungan pa rin niyo ako para sa mga gamot ko. Pangangailangan ko yung Sabihin mo yung sabihin mo yung GCash number mo. Yung GCash number ko at 0960 43 47 836. Ulitin mo ulit, daan-daan. 0960 43 47 836. Anong pangalan? Sunshine Vidal. GCash ng anak ko na dito sa dito ako
sa Cebu ngayon nag-stay, yung Gcash sa anak ko, ng isang anak ko na may anak kong isa. Okay. Kasi sa TikTok ko, mayroong nagbibigay sa akin na 150, inipon-ipon ko. Yeah. May nakabigay sa akin ng 500. Kahit magkano lang yan guys, basta maipon-ipon, dadami din yan sa dami natin. Kahit na piso-piso lang, no? Piso, malaking halaga na rin yan. Okay? Yun ang Gcash ko, Gcash ko sa anak ko. Ibigay naman niya sa Yeah, ilalagay ko dito yung Gcash number mo pag ano ko dito, pag-edit ko dito. Oo. Yan. Ayan. 0960 43 47 Oh, yeah. 836. Okay. Ayan guys, nakuha na ba ninyo? Anyway, para maliwanag po, yanin ko yan, lalagay ko sa screen. Yung mga itutulong nyo guys sa konting halaga, mas marami pang blessings ang makakamtan nyo na ibibigay ni Lord. Kaya, ganitong klaseng sitwasyon guys, yan, makikita naman ninyo no, ang katotohanan na yan ang mga karapat-dapat nating matulungan. Huwag natin tulungan yung mga mamubudol, yung mga naloloko. Yan, okay? Instead na basta nagsasalita lang sila ng totoo guys, matulungan natin, di ba? Ako yung sinasabi ko nga, basta sabi ko, wag lang kayong mangloko, sigurado lang, totoo lang sinasabi nyo. Tutulungan ko kayo, sabi ko. Basta sabot ng aking makakaya. Yan ang lagi sinasabi sa kanila. Marami na ako natulungan sa YouTube. Ngayon sa TikTok. Yan, nagpapalipad ako sa TikTok ng konti-konti. Pero ito, first time ko matulungan si ate. Yan. Ano kasi pangalan mo ulit? Gloria nga pala. Gloria Herarman Aligato. Oh, yan guys. Okay, please tulungan natin, okay? Okay guys, hanggang dito na lang. Basta please support natin si Ate Gloria para magagaling na siya guys. So hopefully soon, maging okay na siya. Pag nag-ano na siya guys, okay na siya, magbi-video call kami ulit para ipapakita ko sa inyo. Tsaka yung lahat ng mga nagbigay guys, yan, sabihin ko sa kanya na pasasalamatan kayo. Yan guys, pinasasalamatan na kayo kahit hindi pa kayo nagbibigay. Yan guys, okay? Sana matulungan natin siya. Okay? Pinasasalamatan kayo sa abang maaga pa. In advance. She would like to thank you in advance. Okay? Ayan. Okay. Bye-bye guys. No.